pinaka-latest post ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, if elected, post niya ito sa X, kailang nilagay din niya sa Facebook. If elected again as Blue Ribbon Chairman on November 10, our hearing will resume on November 14 to help speed up the filing of airtight cases against some politicians, DPWH officials, and errant contractors. We will invite, among others, a very important witness. Yung very important witness, linagyan niya ng gano'n, no? Emphasis, eh. And retired Technical Sergeant Orly Gutesa to shed more light on his sinumpaang salaysay. May gano'n na naman, oh. So, may malalim na mensahe ni Senator Lacson tong... Okay, so unahin natin, ha. So, babalik na siya talaga na Blue Ribbon Committee Chair after the drama. At least yung analysis ni ex-Senate President Franklin Drilon na King's Gambit yung resignation niya para iligtas daw ang presidency ni Senator Soto. Kaya nag-resign siya. So, siguro ngayon, ligtas na si Senator Soto, kaya babalik na naman siya as chairman. So, okay lang din. Mas okay na lang si Senator Lacson kaysa itong si Senator Erwin Tulfo. Okay. So, pagbigyan, kung ako, pwede mapagbigyan. Tingnan natin. Sino kaya yung sinasabi niyang very important witness? Dalawa yan. Pwedeng very important witness na lalong magdidiin sa mga utak o mastermind sa flood control mess. Pwedeng very important witness na mag-corroborate sa statements pahayag ni Master Sergeant Orly Gutesa. Kasi sabi niya para mapadali ang pag-file ng kaso. I hope itong very important witness na sinasabi niya talagang ang punteriya mga mastermind. I hope ganun. Kaya lang sa kabilang panig medyo may kutob ako. I hope I am wrong. Baka itong very important witness ang sasabihin para ma-destroy ang credibility ni Technical Sergeant o Master Sergeant Orly Gutesa. Kasi meron din binigyan niya ng emphasis yung sinumpa ang salaysay. Baka pwedeng taga-korte yung Manila Regional Trial Court na nag-imbestiga doon sa sorry statement na hindi daw pinirmahan ng abogada. Baka sasabihin ng korte na peke yung ano niya. Ayan. Para nga ma-destroy, lalong masira ang credibility ni Master Sergeant Gutesa. So, pwede rin security guard na hinar ni Saldico, yung kasama sa grupo ni Gutesa, nasasabihin na wala akong alam, walang mga mali-malita, walang basura. Pwede rin ganun. Kasi yung isang posibilidad, baka kapwa niya Marines na magsasabing totoo, nag-deliver kami kung ano ang sinasabi ni Gutesa, totoo yan. Yun. So, pabor ka sa sinabi ni Gutesa, pwedeng kabaliktaran. Very important witness na sabi na walang ganyan, wala. So, sira ang credibility ni Master Sergeant Gutesa. Ligtas yung inaakusahan ni
Gutesa, which is Saldico and Martin Romualdez. So, yun ang mga nakikita kong posibilidad. Sana nga, kahit medyo nagduda na ako itong chairmanship ni Senator Lacson, I still believe hindi pa rin totally nawawala yung hangarin niya talaga na labanan ng korupsyon. Baka lang na-overwhelm siya sa pressure, kahit doon kung sinong nag-pressure. Sana ang isipin natin ng taong bayan, hindi na yung alya-alyansa sa politika. Maawa naman kayo sa taong bayan, yung mga nababaha. I don't know, kay Senator Lacson kung nasubukan niya bang nabaha. Itong mga senador, I don't know kung nasubukan nilang naging biktima ng baha. Kasi ako, nasubukan ko. Ilang taon kami na mula nung nagkaisip ako, elementary hanggang high school, palagi kaming nababaha. Naligtas na lang kami sa baha nung college na ako nung nalagyan na ng diki yung lugar namin, nung nasaan nandun yung malaking Amburayan River. So more than 10 years ako na nagtiis. Every year nababaha kami. Napakahirap buhay ng nababaha. Kaya sana kalimutan na natin ang politika. Sana pagtuunan na lang natin pansin paano mapanagot ang mga nanloko. Politiko man yan, DPWH man yan, kontraktor man yan. Dapat wala nang sinasanto sana. Kailang sa ngayon kasi parang alanganin lalo na yung ICI. Salamat si Mr. Jarius Bundok na yung article ba niya kahapon or the other day, sabi niya inutil ang ICI na yan. Bakit ayaw i-certify na urgent ng Malacanang yung proposed bill na maglagay ng kapangyarihan ng commission para i-aresto ang mga wala pinapabayaan lang. Ibig sabihin, there's no sense of urgency para sa kanila yung naisampa na bill na Independent People's Commission, IPC. Wala Itong ICI, walang ngipin. 29 classrooms lang, Marcos Jr. tila hindi alam ang kapalpakan ng DPWH. Tila hindi agad na ipabatid kay Pangulong Marcos Jr. na 22 classrooms pa lamang ang natapos ng DPWH ngayong 2025, isang nakakabiglang bilang kung ihahambing sa mahigit 1,700 classroom na target ngayong taon. Sa isang press briefing, ipinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na agad umanong nag-utos ang Pangulo ng catch-up plan upang habulin ang malaking kakulangan. Sabi ni Auntie Claire, kung mayroon pong dapat managot dito, bakit napabayaan po dito? Ano ba itong salitang ito? Ulitin ko nga. Kung mayroon pong dapat managot dito, kung mayroon pong dapat managot dito, bakit napabayaan po dito? Hindi ko talaga magets. Asahan po natin na may mananagot po. Ayon sa mga ulat, nagsasagawa na umano si DPWH Secretary Vince Dizon ng investigasyon para alamin kung anong nangyari sa kabila ng bilyon-bilyong pondo inilaan sa mga infrastruktura. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, maraming netizen ang nagtatanong kung paano hindi agad nalaman ni Marcos Jr. ang ganitong kalaking kapalpakan sa ilalim mismo ng kanyang administrasyon. Ay nako. Tingnan natin people who reacted. Dito ko mahilig.
2,400 people ang nag-react, 2,200 ang tumatawa, 50 ang galit, 67 lang ang nag-like. Wala na talaga ang Pangulo at ni Auntie Claire. Tinatawanan na lang ng mga netizens. Wala na talagang maniwala. Talagang kung as a leader, he does not wala siyang hold sa buong situation. Parang ito, opinion ko lang ito parang reactionary lang siya. Kung walang nangyayaring masama, okay na lang din sa kanya. Wala siyang ginagawa. Pag may masama, saka lang siya gagalaw, saka lang siya makikialam. Parang ganon ang kanyang leadership style. Again, opinion ko lang ito. I might be wrong. Kasi, berin mo yan, ang laking kapalpakan, ibinida pa naman niya sa kanyang SONA. Ito lang, July. Sa ngayon, 22,000 na silid paaralan na ang nabuksan at balak pa nating gagawa ng karagdagang 40,000 classrooms hanggang matapos ang aking termino. Palakpak na naman ang mga... pagkatapos ng isang buwan ata o more than naman, yun na booking. Mabuti na lang at mayroong Senate hearing, budget hearing. Paano kung walang Senate budget hearing? Hindi na natin, wala lang. Mapabayaan na ang mga kabataan. Kawawa, biktima ang ating mga anak, mga apo ng kapabayaan ng administrasyong ito. Bakit kasi, ang ganda na ng sistema ng mga previous administration na ang mag-implement sa pagpapatay ng mga classroom, DepEd nung una. Aquino administration, marami silang napatayo. Although may backlog pa rin Duterte, ganun din, maraming naipatayo, may backlog pa rin. Ngayon, anong nangyari? Sinentralize lahat sa DPWH. Lahat po ng infrastructure, DPWH lahat. Kaya nagkakaproblema tayo, farm to market roads, school building, lahat na lang ng infrastructure binigay sa DPWH. Ano ba yun? Sino may utak nun? Parang sinadya ba yun? Para makontrol nila ang budget. Tuloy, nagduda isang retired general na nabasa ko ang kanyang post. Napakalaking pagkakamali, sabi niya. Yung sinentralize sa DPWH. Pinakialaman ba? Farm to market road, ibigay mo sa Department of Agriculture kasi kailangan ng mga farmers yan. Bakit DPWH pa? O kahit nga ang mga training facilities, barracks ng ating mga sundalo, ibinigay pa lahat sa DPWH. Hanggang ngayon, nagkaluko-luko. Bakit? Talagang ang ating presidente, he does not command, control sa lahat ng departamento. Wala lang. Relaxing lang. Yan ang nakikita ko sa kanya. Kaya, saka na lang mag-react kung malaman niya. Example, yung 1 million na lugi ng GSIS. Nag-invest sa online gaming ba yun? Hindi niya alam. Lalo na itong flood control projects na pinagmamayabang niya nung una. Yung pala, napak-check ng bagyo, dinipensahan pa niya nung una, nandyan. Na-overwhelm lang. Later on, after a few months, wala talaga, not a single work has been done. Nandyan, guni-guni, nandyan, substandard. Mahiya naman kayo! Biglang nagalit sa SONA. So, magpasa tayo sa mga comments. Arnold Custodio, no cabinet meetings, all jams only.
CP, mas mayo pang presidente. Purok at the end, well accounted ang result sa purok.